kapatid, patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang low pressure area o sama ng panahon sa labas ng ating bansa. Kamusta ang nagiging panahon ngayong araw? So far, parang okay pa naman. Parang okay pa naman, Mama. Pero syempre nakakaba, baka umulan na naman. Ano? At yan ang alamin natin na update sa ating resident meteorologist, ang ating napakagwapong weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon. Para sa'yo, Tito Alvin, kamusta? Good morning, Mami Chiki at Bawi. Ulat panahon na po tayo. Sa ngayon, nananatili pa rin tayong doon sa tinatawag nating monsoon break o yung tuluyang pag-atras at paghina ng habagat o southwest monsoon. Ito lamang easterlies ang nakaka-apekto sa ating bansa. Pero meron tayong binabantayang panibagong sama ng panahon o isang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility na posibleng magpabalik o humila ulit ng habagat sa susunod na linggo. Ito pong low pressure area na ito ay huling namataan ng pag-asa sa layong 460 kilometers silang ang bahagi ng Eastern Visayas. Ito po ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran at papalapit sa ating area of responsibility. Ito pong low pressure area na ito ay maaaring dumikit at pumasok sa ating area of responsibility sa darating na linggo hanggang Lunes. At if ever makapasok na po yan sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Francisco o ang ating pangalawang bagyo ngayong buwan ng Hunyo. Ito po sa ngayon ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Ito po ay kikilos lamang paitaas at dadaan dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pero again, ito po ay maaaring magpabalik o humila na po ng habagat sa susunod na linggo. Magsisimula po yan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Ito po ay walang magiging direktang epekto pa sa atin. At sa ngayon, ito lamang easterlies ang nagdulot ng mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at posible rin po tayong makaranas ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po tuwing hapon at gabi. Ito pong easterlies natin ay possible po magdulot ng thunderstorms dito sa areas ng Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po dito sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, BIRMM, maging dito sa may area ng Soc Sargent area. Dito naman sa Luzon, magiging maliwalas din po ang panahon natin ngayong umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang panahon natin. At may mga posible tayong mga pagulan, yung mga dagliang pagulan. Pero minsan malalakas po yan kapag meron tayong mga thunderstorms. Lalong-lalo na po dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Baguio City at yung mga areas na nakaharap dito sa may West Philippine Sea. Pero again, paghandaan pa rin po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila. Magpapatuloy po ang magandang panahon sa umaga hanggang tanghali. Mainit na at malinsangang panahon po ang sasalubong sa ating ngayong umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang ating panahon at kung minsan meron tayong mga pagulan at thunderstorms. Yan po yung ating mga localized lamang o mga dagliang pagulan. Pero again, if ever meron tayong thunderstorms, ito po ay posible rin po magdulot ng mga pagbaha, especially sa mga mabababang lugar, mabababang kalsada, at maaari din po ito magdulot ng matinding traffic. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. At mga kapatid nga, meron tayong pagtalakay para dito nga sa isang pang factor na nakaka-enhance ng ating tinatawag na rip current. Ito po ang tide. Hindi po ito sabon, ito po yung pagbabago o paghila ng tubig o pagbabago ng level ng tubig ayon sa buwan o hinihila po ng buwan yung ating tide. Iba pa po yung tinatawag nating rip tide doon sa tinatawag naman nating rip current. Yung rip current ay dulot ng malalaking alon na humahampas sa dalampasigan. Ito namang rip tide ay dulot po ng hila ng buwan. Pero may mga pagkakataong nagsasama po ang epekto niyan kaya mas nagiging delikado. So para sa ating rip tide, kadalasan meron tayong tinatawag na high tide, mas mahirap pong lumangoy dyan dahil mas matataas po yung ating tubig. At meron din po tayong low tide. Sa low tide naman, mas abot naman natin yung ating tubig. Pero ang timing po natin ang pinaka-importante dyan. Kadalasan, yung ating tubig ay humihila o humihigop palabas ng dagat kapag yung ating tide ay nagmumula sa high tide papunta pong low tide. So yun po yung ating pinaka-delikadong panahon para pumunta sa dagat or mag-swimming. High tide papunta pong low tide. Pero pag low tide papunta pong high tide, kadalasan naman papasok po yung ating tubig. Mahina po o halos wala po tayong tinatawag na rip tide sa ganyan. Pero again, meron din po tayong mas delikadong uri ng tide. Kapag full moon at new moon, meron tayong tinatawag na spring tide. Ito naman po yung pinakamataas na level ng tubig. Ibig sabihin po niyan, maximum po ang high tide at maximum din po ang low tide. So mas delikado rin po yan kapag tayo po ay magdadagat. So i-check natin lagi yung ating tide kapag pupunta tayo sa dagat. Dahil kapag spring tide, sobrang taas po ng tubig at sobrang bilis din po niyan umatras dahil sobrang baba din po ng low tide. Mas kalmado naman tayo kapag meron tayong tinatawag na neap tide. Ito naman po yung kapag new moon or pantay po yung liwanag ng buwan. Dito halos pantay po yung ating high tide at low tide
kukunti lamang po ang pagbabago dyan. So relatively mas safe po yan kumpara do sa ating tinatawag na riptide. Sana may natutunan kayo. Yan po ang ating dagdag kaalaman. At narito rin po ang ating pinakahuling weather update. Muli ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.